piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello mga ka-AAP at isa po muling pinagpalang araw sa bawat isa. Sino man po ang makatunghay sa programang ito, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay muli mapasa bawat isa habang tayo po ay patuloy na nakikipagniig sa Kanya sa mga sandaling to. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Salamat po ng marami muli, Ama, sa mga nakalipas na araw. Salamat po ng marami, O Diyos, sa panibagong araw na biyaya niyo po sa amin, especially po ngayon na kami po ay tumatahak na sa panibagong taon o chapter ng aming mga buhay sa mga sandaling to. Pagpalain niyo po, Ama, ang iyong salita na aming pong mapapakinggan para ito po ay maging gabay po namin, maging magtuturo sa amin kung paano po kami lalong mapabuti ngayong taong ito na aming pong tatahakin. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ayan po muli mga ka-AAP at salamat po sa Diyos na tayo po ay matagumpay at punong-puno ng buhay na na-celebrate. Ito pong dalawang halagang season po ng buhay natin. Itong nagdaang Pasko at ngayon naman na-celebrate po natin ang pagsalubong ng bagong taon. So, I pray na naging masaya po ang bawat isa sa atin at hayaan niyo po na sa ating pong pagbubulay-bulay muli ng salita ng Panginoon kasi napakahalaga po na ito pong pagtahak po muli natin ngayong pagpapasimula ng taon natin. Ngayong 2025 ay napakahalaga po na muli po maalaman po natin, ma-encourage po tayo sa salita ng Panginoon na siya pong magbibigay ng assurance para itong buong taon na tatahakin po muli natin ng ngayong 2025, nawa maging fruitful, maging punong-puno ng buhay at pagtatagumpay muli. At pinamagatan ko po ang ating pag-uusap ngayong araw na ito ay sinasabi niya po sa Proverbs chapter 5 verse 8, putting God first. Yan. So sabi niya sa verse 5, chapter 3 ng Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6, in all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Sa verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Verse 8, this will bring health to your body and nourishment to your bones. So, napakagandang salita po muli ng Panginoon sa atin para tayo po ay bigyan ulit ng encouragement at gabay para sa taong 2025, binibigyan tayo ng magandang assurance ni Lord kung patuloy po natin siyang ilalagay sa tamang pwesto ng buhay natin ang Panginoon. Kaya nga sinasabi niya po sa kanyang salita sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 8 na napakahalaga po na lubos natin mapagtiwalaan ng Panginoon ng buong puso at buong kalakasan ngayong 2025 kasi hindi natin alam kung ano po ang pwedeng mangyari sa hinaharap natin, pero si Lord alam na po niya kung ano po yung mga pwede natin makaharap, makasagupa muli ngayong 2025. Kaya nga walang unang pwede natin gawin sa Panginoon kundi ang lubos na magtiwala sa Kanya. Para sa ganon, anuman yung maaari natin ulit na ma-encounter sa pagpapasimula, sa kalagitnaan, hanggang sa matapos ulit sa chapter na ito ng buhay natin 2025, sinisigurado ng Panginoon, tayo po ay mananatiling matibay, matatag at nakatindig hanggang sa matapos ulit ng taong ito. So, tayo po ay nagsisimula pa lang ulit ng panibagong journey, chapter ng buhay natin. So, ako'y naniniwala na kapag ginawa natin
pinagtiwalaan natin ang lubusan ng Panginoon. Ngayong pagpapasimula ng taong 2025, kung ano man yung na-encounter natin, naranasan natin sa taong 2024, ako'y naniniwala, mas higit na mas maganda ulit ang pagdadalhan sa atin ng Panginoon. Kaya nga, napakahalaga yung lubos na pagtitiwala natin sa Panginoon. So, buong lakas, buong puso, buong pag-iisip natin, itiwala natin lahat anuman ang ating maaring gawin, anuman yung maari nating puntahan ngayong 2025. At sinisigurado ng Panginoon, siya yung magdadirect ng ating lakad muli o paglakad ulit, pagtahak ulit ngayong 2025. At napakaganda po ang mga pangako niya. Yung pong mga uncertainties na maaari natin ma-encounter ngayong 2025, binibigyan tayo ng hope ng Panginoon. Binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon. At the same time, kasama yung physical health at nourishment ng ating kalakasang physical ay kasama po sa pangako niya. Kung atin po siyang lubos na pagtitiwalaan ang Panginoon. Sa verse 6 nga, sabi niya doon, yung pong sinabi sa verse 6 na alalahanin mo siya, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong mga ginagawa. So napakahalaga po na ano man ang maari nating gawin, ano man ang maari natin tahakin o planuhin ngayong 2025, napakahalagang isama natin lagi ang Panginoon sa bawat mga planuhin natin ngayong 2025 para sigurado hindi po tayo kung hindi man ma-perfect, kahit papaano mabawasan yung maaaring mga maling choices ng buhay natin kapag lubos natin itiwala sa Panginoon at hingin ng isangguni sa Kanya lahat ang mga maari natin balakin ngayong 2025. So, ang nawa, itong salita ng Panginoon ito ay nagpaalala ulit sa atin na kung ano man yung mga naging regrets natin nung nakaraang 2024, ngayong pagpapasimula ng 2025 natin, maiayos ulit natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yung laging pagre-rely natin sa Kanya, na laging isipin, siya ang laging number one sa ating buhay. So, ayun lamang po mga ka-AIP at nawa, ito po ay naging pagpapala ulit sa atin, reminder sa atin na sa pagsimula ng lakad natin ngayong 2025, mailagay natin sa tamang pwesto sa buhay natin ang Panginoon. Number one lagi si Lord. Siya dapat lagi ang priority ng bawat balakin natin ngayong 2025. Tayo manalangin. Salamat po ng marami, Ama, na kami muli ay pinaalalahanan mo na kailangan po namin ilagay sa tamang pwesto ang aming Panginoon. Sa anumang balakin, sa anumang gagawin, saan man kami tutungo ngayong 2025, Lord, Ikaw ang laging nasa unahan namin, Panginoon. Ikaw ang laging priority sa bawat balakin namin sa buhay namin. Pagpalain niyo po, Ama, ang buhay ng bawat isa na naghahangad ng matiwasay, matagumpay, very fulfilling life ngayong 2025. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, salamat po muli mga ka-AIP sa patuloy niyo pong pakikinig at angkin sa mga pangako ng Panginoon sa araw na ito. God bless and bye-bye!